ate, kilala mo si Mia? Kilala ko yun. Oo, gano'n na kayo nakatagal magkaibigan? Kung magkaibigan man kayo. Teka lang, bibilangin ko Tagal na nun eh. Third year pa lang siya, tapos anong year ako nun? First year. Third year ba? Ang alam ko elementary pa lang ikaw. Hindi lang kayo masyadong magkakilala. Ay, oo nga. Tama, second year siya noon. Ako grade 6. 2 taon kasi tanda nun sa akin. Second year ba siya noon? Parang hindi. Oo, second year. Hindi pa nga siya enrolled na second year nung naging close kayo eh. O sige. Magsi-second year pa lang siya. Pero nagpupunta na siya sa bahay niyo dati. Oo, lagi nasa tapat ng bahay namin yun. Madalas yan every weekend. Pag bakasyon, kulang lang araw-araw. Actually, araw-araw daw sabi niya eh. Oo nga, araw-araw nga. Sige na. Nasabi ko naman mabait siya. Ay, mabait pala yun? Mabait. Bakit sa akin salbahe yun? Ewan ko. Basta mabait yun. Mahilig man libre kahit mawala na ng pera. May siya man libre, samantalang lagi walang pera yun. Yun na nga ang punto ko. Pangalawa, gagastusin niya ang pera niya kahit wala siyang pamasahe at kahit maglakad siya nung magpagkalayo-layo. Baka naman importante. Importante. Sus! Wala ka naman doon. Tapos, sabihin ko. Galante. Sabi mo na yun. Uy, wala ko sinabing galante siya. Ako nagsabi pala. Okay. Basta, ano pa ba? Friendly naman siya. Friendly ba siya? Mm-mm. Oh, talaga? Ngayon ko lang nalaman. Kasi meron siyang classmate na kilala niya lang itong July. Sabihin na natin, mag-2 weeks pa lang sila magkakilala. Super close na sila. Grabe. Ganun siya ka-friendly, no? Tapos, daming dead air. mahilig siyang, kasi nag-iisip ako mahilig siyang mag-absorb ng problema ng may problema. Oo nga, sabi nga daw ni Angel, SpongeBob daw siya. Tama, SpongeBob. Kaso ang haba naman nun kung yung tatawag ko sa kanya. Bakit? Hindi. Natatawa lang ako. Tapos, ano pa ba? Pwede naman siya tawagang SB kasi Super B naman siya eh. Tapos Ayoko, SpongeBob. ang pangit, SB. Uy, SB, kamusta ka na? Parang salitang kanto, wag na. Ano pa ba siya? Iyakin. Iyakin pala siya? Oo, madali mo siya mapayak pag nakaiyak yung isang mga girl. Gaya ng... Wag na natin sabihin on air. Okay, sige. Mamaya natin mag-usapan. Mamaya natin pag-usapan. Tapos, pag pinapagalitan siya ng nanay niya, naiyak yun. Malamang, sino ba namang di iiyak? Uy, bakit Pwede namang hindi umiyak. Tanda-tanda na noon, mag-20 anis na yun. Uy, hindi daw. Sabi niya 17 pa lang siya. Ang kapal niya. At meron pang isa na hindi alam ng maraming tao. Ang cute kasi, nakakatawa. Di ba imbis na mama's boy, mama's girl siya. Kaya pa siya naging mama's girl. Joke lang. Hindi, ibig ko sabihin, para siyang bata na pag hiniwalay sa nanay, iiyak. Parang ganon. Bakit nakakatulog siya sa ibang bahay ngayon? Nakakatulog siya sa ibang bahay, pero sa araw lang, katagal na ilang araw yan. Kasi iyak na yan, tapos sabihin niya, namimiss ko ng mama ko. Joke lang. Gagalit yun. Magkaaway nga siya ng mama niya. Actually, oo, tama ka. Pero, basta. Madali niya mamiss ang mama niya. Kinikilig na yun. Joke lang. Joke lang. Mapagmahal daw siyang kapatid. Naalala ko lang. Pero maniwala ka naman mapagmahal na kapatid yun. Pagmahal daw kapatid yun. Kunwari lang yun. Lagi nga yung tinutulungan sa assignment si Kimberly. Kasi wala siyang magawa. Kasi papagalitan siya ng nanay niya pag hindi niya ginawa. Ganun ba yun? Tama. Pang-5 beses mo na pang-6 na beses mo na pala tumingin sa relo. Pasensya. Ayan na. Tapos, Ano pa ba siya? tao siya. Kasi, wait lang. Mahilig
Ay, hindi niya hilig yun eh. Actually, napilitan na siya gumawa ng chocolates eh, para may mapagkakitaan lang siya. Pero nasarapan ka naman daw. Ako masarap naman yung chocolate. Siyempre, haluin na lang niya ito si Momol. Tapos na, hindi mo siya mismo gumawa Huwag mo sinasabing secret. Ah, sige, hindi. Ay, sorry, sabi niya daw, huwag yung sabihin secret. Tama. Ano pa ba? Ay, nakita mo na pala yun. Mahilig siyang... Ang mahilig nun? Kumanta ng matataas na tono. Ng kanta. Tulad nung... Ano ba yung kinanta niya dati? Ay, yung may kinanta mo nun? Ay! Hindi pala. Joke-joke lang yan. Uulit tayo pala. Wala tuloy ako maisip. Tapusin mo na. Habang naglalakad din tayo, dali tapusin mo na. Okay. So mahilig yung kumanta. Tapos, sabi niya, maganda daw boses niya. Pang-singer daw. Wala siya sinabing ganun. Meron! Message mo na lang. Message ko sa kanya. Sana maging... Lalo siya maging strong. Ay, kamusta naman? Hindi na daw siya bitter ngayon. Natouch ako. Ay, natouch siya. Hindi na daw siya bitter ngayon. Congratulations. Super 100%. Kasi kulang na lang magpasay sa sahig na parang bulate, kakaiyak. Mga ganong factor. Tas May bigla niya- pinaparinggan ka ba? Wala naman. Ay, baka may... Tapos bigla niya sinabi sa akin, hindi na ako bitter. Tuwan-tuwa ako kasi hindi na daw siya bitter. Pero dati, kulang na lang. Tanggalin niya yung kaliwang kamay niya. Oh, alam mo yung hindi ko maglaslas, tanggalin na talaga ng gamit itak. Ano mga ganon? Kulang yung laslas sa May kanya. pinaparinggan ka nga daw. Actually, wala. Wala talaga, promise. Pero feeling ko may tatamaan sa mga sinabi mo. Sure yan. Meron. Pero tamaan siya, bahala siya. Basta buhay niya. Basta. Dapat, matuto siyang tuparin ko yung sinabi niya. Yun. Natahimik siya, oh. Halata nga eh. Dapat, marunong siyang tumupad ng isang salita. Tapos, Ayun, sana kung ano man yung ginagawa niya, maging successful siya, lalo na't mascom siya. No, tas-tas ng, pag sinabi mong course ng mascom, parang tas-tas ng tingin sa'yo. Kasi nga mascom. Kaya dapat pagbuti niya yung pag-aaral niya. opo daw. Matupad niya yung pangarap niya maging broadcaster, kahit sabi ng prof niya, hindi daw siya bagay. Huwag mo na sabihin yun. Sige na nga. Sabi ng prof niya, mas bagay daw siya sa Sports. ano yun? Sport. Yung ganon. Yun. Pwede pa. Kasi maligalig yun eh. Okay. Kasi, di ba pag sa news kailangan medyo seryoso. Pag seryoso, nakakatakot yun. Yung mukha lang mukha lang. Kalimutan ko, super jolly niya nga. Super jolly. Sige na, matatapos na to. Sige na ate, babay na. Bye!